What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Dahil sa ginawang iskandalo nga ng Malacanang patungkol dito sa Vicam report, marami sa taong bayan ang nagalit at nadismaya. Na ngayon ay kanilang sinisigaw na dapat na talagang i-abolish itong kongreso dahil nagiging kabahagi na sila di umano sa korupsyon at pasakit sa bansa. Na siya namang sinang-ayunan ngayon ni Atty. Panelo na dapat ay magkaroon ng di umano ng bagong revolusyon sa pamahalaan. At dagdag pang balita ngayon mga kababayan, na karamihan sa lower house ni Tambalos mga anti-Duterte na mga kababayan na nagbigay opinion pa sila na ayaw nilang maging presidente di umano itong si VP Sara kung magkataon. Grabe naman talaga. Na ano yon, natatakot bang mga ito? Lalo na ang mga tuwadcom na balikan sila ng isang Duterte kapag siya ay naupo bilang presidente ng ating bansa. Talagang yari kayong mga animal. Pero bagong lahat huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, hindi rin pinaligtas ng taong bayan itong naging opinion o reaksyon nga nitong si Chis Escudero na malapit sa mga bangag. Paano ba naman kasi sa isang interview ay kitang-kita na pinipilosopohan niya ang mga sagot nito patungkol sa Vicam report na pilit niyang dinidepensahan ang kamalian ng mga bangag. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Yan nga ang problema sa Vicam kasi walang transparency. Hindi malaman ng taong bayan kung ano yung deliberation. So we didn't know. Pagkatapos na lang natin malaman sa paglabas na nag-increase na yung budget ng nasabing apat na big offices, no? Senate, House of Representatives, OP. Actually, MJ, if you could remember, last year sa leadership forum ng Maisog doon sa Mensing Hotel sa Davao, pinalabas ko na yung 2024 budget. May nakita na ako na ganun, mga increases. Di ba, ang una kong nakita yung program appropriation, nilipat nila sa program tapos pinalitan yung program. Yung isang mabigat doon, yung foreign assisted projects, nilipat din nila doon sa unprogram funds na may mga agreement na yun sa mga international bank like ADB and World Bank. Naku po. So may mga agreement na nilipat nila doon kaya nasaan program. I don't know kung na program ba yun o na-implement pa yung mga projects na yun sa 2024. So ibig sabihin, Congressman Ungab, ang mga nakalaang pondo para sa mga proyekto nilalagay sa mga unprogram funds nila Tambaliza Bonget. Na itong mga unprogram funds, mga kababayan, mga proyekto na hindi naman nabibigyang dokumento. Grabe. Kaya naman pala malaya silang nakakapagnakaw, mga kababayan. Ngayon alam nyo na, nililipat ang pondo ng mga proyekto sa mga unprogram funds. Nakita natin yung sa 2024, umakyat din yung budget ng House of Representatives, umakyat din yung budget ng COMELEC. Pagdating dito sa 2025, at least happy ako na hindi na lang ako nag-iisa na nagkakita kasi I think aware na yung mga tao kasi pag katapos pa lang nung Vicam, marami ng reaction from the public. So concerned ang tao. So I'm happy na marami ng mga tao, lalo na yung mga vloggers natin are very active. Sir, ano po masasabi niyo doon na meron palang publicly deliberated at secretly deliberated budget sa 2025? Alam mo, yan ang problema sa mga kagaya ni Congressman Ungab. Puro kayong ngak-ngak, puro kayong salita. Matagal niyo na palang alam yan. Sinasabi mo noon pa, napansin mo na yan. Ba't di kayo tumatakbo sa Korte Suprema? Nang mahinto ang paglabag sa saligang batas. Puro lang kayo publisidad, walang mangyayari dyan. Paulit-ulit lang nangyayari yan. Kaya dapat, mag-file kayo sa Korte Suprema sa mga paglabag na sinasabi nyo na walang transparency. Hindi po pwedeng we keep on calling press conferences and then hitting the lawmakers involved or the administration involved. Just file these cases nang makarating sa Korte Suprema. Sinabi niya rin kahapon, attorney, na sa tanang experience sa House at sa Senate, sa budgeting, first time na ito nangyari. Tingin mo, masamang president sa susunod na Kongreso after 2025 midterm elections. Na ganito yung format pa rin. MJ, with more reason, sinasabi niya for the first time. For the first time pala ano ginagawa mo? What are you doing as a member of Congress? Knowing and seeing a flagrant violation of the Constitution. Why don't you go to the Supreme Court? Ganun lang kasimple, takbo na kayo sa Supreme Court.
Nauna yung publicidad. Pagkatapos, pinapabayaan nyo na lang yung iba kung anong gagawin. Kayo ang mga nakakaalam. Kayo may mga personal knowledge. Kayo ang mga nariyan sa Kongreso. Ba't wala kayong ginagawa? Tsaka sir, I happen to read some comments sa isa pong Facebook group na nananawagan na talagang magbaguhin po yung sistema nating pamahalaan. Sabi ng mga nabasa ko, generally, isa sila ng panawagan yung ating daw presidential bicameral system is very, very flawed. At number one evidence daw dito is yung 2025 budget. Ano masasabi mo doon, sir? Di ba matagal ko lang ina-advocate na i-abolish natin ang Congress? Revolutionary government na lang. Pansamantala natin i-abolish yan. Isa na lang. Agree no mga kababayan, kung kayo pong aking tatanungin, payag po ba kayo na i-abolish na nga itong Congress no, sa ating gobyerno? Pag-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Isa na lang tao ang magpapatakbo ng dating bansa. Siya na rin magsusulong ng mga batas. Ginawa na natin yan 2 beses na. Gawin natin pangatlo. Tsaka, hindi ba siya too late na, Attorney Sal? Kasi ang komento ng taong bayan, mas inuuna nila yung kanilang pang-araw-araw na hanap buhay, ang kanilang pang-araw-araw na gastos, kaysa sumali sa mga diskusyon na may kaugnayan sa politika. Pero pag hindi naman maayos itong politika natin sa pamahalaan, paulit-ulit lang din ang cycle ng mataas ang presyo ng bilihin, mataas Correct. na mababang kalidad ng pamumuhay, mababang sahod sa Pilipinas. At di lang yun, sila din ang nagiging ugat kung bakit hindi umuunlad no? Ang pamumuhay ng bawat probinsya sa ating bansa dahil kinukurakot nga nila ang pera na dapat nakalaan sa mga proyekto sa bawat lalawigan. Pwede lalong hindi too late. Lalong dapat palitan ang sistema ng politika sa ating bansa, ang sistema ng pamahalaan, sistema ng gobyerno. Hindi too late. Matagal na nga late. Kailangan gawin na. Tsaka parang ang kailangan lang talaga, Attorney Sal, no? Someone na walang bahid ng korupsyon, pero may exhibit A, may proof of concept, pwede pala ang ganitong sistema kahit outside the government, Attorney. Meron ka bang nakikita na somebody who could embody that that vision? Yung mag-aman Duterte, sila ang alam kong meron nun. At saka pinatunayan na nila. Nandiyan na yung ebidensya. Nasa harapan natin. Si Melchizedek, dapat ba talaga magkaisa? Dapat talaga magkaisa ang sambayan ng Pilipino para mapababa na ang dapat alisin sa pwesto. Kawawa ang mga kabayan naging mga Pilipino na umaasa sa gobyerno, lalo-lalo na sa PhilHealth, naubos na ang pondo. Dapat managot sila. Madaming problema sa bansa natin. Isa sa wala man lang project silang nagagawa. Sa buong termino ni BBM, puro korap ang nangyayari sa bansa natin. Attorney Sal. Kaya nga dapat talagang lumabas na kayo sa kalsada. Lumama kayo. Napag-uusapan nyo yung paglabas sa kalsada. Teka muna medyo minimislead tayo Yung January 31, yun ay pabor sa impeachment ni Inday Sara. Huwag kayo sumama doon. Yun mga inisyatibo ng mga nasa Dilaw. Tama yung sinasabi nila na corrupt yung pagkagawa ng appropriations budget. Tama yun. Pero sa likod niyan, they're all in favor of impeaching Inday Sara. Kaya tinakpan nila yon, nilalabas nila yung issue na pabor din tayo para mahikayat tayong dumaan. Hindi sumama sa kanila. Hindi. Kayo pasimuno ng impeachment din Kayo mga kakutsaba, kaya hindi kami nasama sa inyo sa January 31 dyan. Okay sa amin yung issue pagdating doon sa illegal at corrupt yung paggawa at nagawang appropriations ng ating bansa. Pero ang katunayan, talagang kayo ay gusto nyong i-impeach Inday Sara. Hindi kami sasama dyan. Ako, papaputol ko yung maiksi kong buhok. Pag kayo nakakuha ng maigi sa 20,000, gawin nyo sa Luneta para 1.8 million. Tingnan ko lang kung saan kayo pupulutin. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Congressman Abante na ayaw daw niyang maging presidente sa 2028 si Vice President Sara Duterte. Okay, dito may post si Optic Politics 3 hours ago. Sabi niya dito, ayaw daw ni Abante si VP Sara, kayo na ang bahala. So ito yung exact word ni Representative Benny Abante. I don't think she is. I don't want her to become president. If we believe that the former president is quite bad, she is worse. Anyway, karapatan yan opinion yan, perspective yan ni Congressman Benny Abante. Then, respeto natin siya. Yan lang, magbigay tayo ng comment. Natatakot lang yan panigurado si Abante. Dahil alam niya na kapag naupo ang mga Duterte, re-res baka ng mga ito. Kung ayaw niyang maging presidente si VP Sara,
i-relate natin ito sa nakabinbin na impeachment complaint laban kay VP Sara. Si Congressman Abante ang unang nagsalita na sabi niya may mga nakausap na siyang kongresista, House leaders, at hindi na nila pag-uusapan tungkol sa impeachment hanggat hindi matatapos ang eleksyon. At tunay nga, after yung Iglesia ni Cristo rally, biglang tumahimik ang tungkol sa impeachment ni VP Sara. Ibig sabihin, eksakto yung pahayag ni Congressman Abante na hindi na nila pag-uusapan. So, tahimik, ceasefire tungkol sa impeachment hanggat hindi matapos ang eleksyon. So, bakit kaya na nung una, atat na atat sila sa impeachment, ngayon biglang tumahimik? Ang observation ng karamihan is ang ating mga re-electionist na mga local officials ayaw nilang malagay sa alanganin ang kanilang re-election kasi gusto nilang tumugon sa panawagan ng Iglesia ni Cristo, gusto nilang tumugon sa panawagan ng Pangulo na huwag ituloy ang impeachment. Yan. Kailan? Hanggang hindi matapos ang eleksyon. Para ang Iglesia ni Cristo maging happy at open ang everybody, walang Sa madaling salita, General Macanas, magpapaka-play safe ang mga yan, no? Dahil alam nila na once na nalaman ng Iglesia ni Cristo kung sino mga pumirma dito sa impeachment kay VP Sara, panigurado, ligwak ang mga yan. At hindi na sila dadalhin pa. Nang iniisip ng mga yan, malaking bilang din ng INC para manalo sila sa eleksyon. Kaya kailangan nilang mag-behave, no? Sa usapin na ito. Ganyan kautak o katuso ang mga buwaya. risk na pwede silang itsapwera ng Iglesia ni Cristo sa kanilang endorsement. Yon. So, ang ating mga mambabatas, playing safe. Huwag nyong salungatin ang agos. Kasi if you swim, lalamay ka, kukontrain mo ang agos, talagang walang mangyayari sa'yo. So, just go with the flow. Yan. But after the election, yan ang malaking tanong. Ano sa tingin nyo? After election, ang Iglesia, nag-endorse na Mag-endorse talaga ang Iglesia. For example, na-endorse ng Iglesia ni Cristo si Congressman Benny Abante at granting, nanalo siya. So after May 2025 election at nanalo si Congressman Abante, ano sa tingin nyo? Ang complaint nandyan pa rin sa Kamara. Ano ang gagawin ng mga kongresista na nanalo sa eleksyon? May posibilidad ba na bubuhayin na nila ang impeachment complaint at isusulong na, i-endorse na sa Senado? Comment kayo. Kung ako ninyong tatanungin, yes. Pwede. Maari. Para hindi maging presidente si VP Sara sa 2028, dapat, kung ako ang kongresista, dapat kong isulong. Kung ako yung kongresista na ayaw kong magpresidente si VP Sara sa 2028, I will move heaven and earth para matuloy ang kanyang impeachment. So, let's watch out after May 2025 election. Iinit na naman ang issue tungkol sa impeachment ni VP Sara. So, Grabe, no? sabi ni Optic Politics, tayo na daw ang bala. Okay, so, pag matuloy ang impeachment after election, depende na yan sa mananalong senador. Kung maraming mananalong senador na kakampi ng powers that be, most likely matatanggal si VP Sara as Vice President. Yan ang tingin ko. Kaya very critical, very crucial ang May 2025 election. Sa Kongreso, lumalabas yan. Walang kalaban si Congressman Romualdez sa 1st District So mananalo siya. So most likely siya pa rin ang Speaker of the House. Kaya madaling, after election, sa Mayo, madali nang makakuha ng 103 signatures para i-endorse ang impeachment complaint ni VP Sara. Kaya sa mga senador ulit ang labanan, kung maraming manalong senador na pabor sa administration o kakampi ng administrasyon, mai-impeach si VP Sara. Kaya sa mga nagmamahal sa mga Duterte, na the ball is in your hands. Kung gusto ninyo na magpresidente si VP Sara, dapat may mananalong senador at least 9. Kailangan ni VP Sara ng 9 senators next Congress para maligtas siya sa impeachment. Pag nakaligtas siya sa impeachment, yan na.
patay kayong bata kayo dahil sa nakikita ko ngayon, walang makakatalo kay VP Sara sa Correct. 2028. Basta maliligtasan niya, maa-acquit siya sa impeachment complaint na iakyat sa Senado laban sa kanya. Okay, so yun po. Nasa taong bayan ang pagpapasya. Okay? Punta na po tayo rito sa sa balita po natin tungkol kay Chis Escudero. Alam nyo, pinipiloso po lang tayo ni Chis Escudero. Nakakabwisit po makinig sa speech ni Chis Escudero kasi ang turing niya sa atin yung kaya niya tayong paikutin lahat. Sa kilay mo mapagmataas. Hindi mo kami kayang paikutin. Hindi heart evangelista mga pangalan namin. No? Ayan yung sabi niya, kung gusto nila mag-aksaya ng panahon, magsampa ng kaso sa korte, malaya sila. Hmm. Ikaw, tanungin kita, Chis Escudero, ibabalik ko lang sa iyo yung sinasabi mo. Bakit hindi mo sampahan ng kaso si Duterte at si Ungab? Same, di ba? Yun yung sinasabi para matigil na yung usapan, pipilosopuhin tayo, may reklamo pala kayo, bakit hindi kayo magsampa sa korte? Parang lang yan Kada may magre-reklamo, kumakain ka bakit ganito lasa ng pagkain nyo? Doon ka sa barangay magreklamo. Ganyan lang po, pamimiloso po yung ginagawa ninyo. Gusto naming malaman ng katotohanan. Pero namimiloso po kayo. Kung lahat na may problema, Hmm. malaya kayo, mag-aksaya ng panahon, pumunta sa korte. Kita mo, hindi pa nagsasampa sa korte, iniinsulto mo na. Ganyan ang galawan ng mga bangag Pansin niyo yung mga kababayan, itong si Bonge din kung magsalita, no? O sumagot sa harap ng kamera, papiloso po din at may patawa-tawa pa. May kasabihan nga tayo na kung sino ang kasama mo, mahahawa ka din. Tignan mo yan. Yang si Chis Escudero, naging malapit sa mga bangag, di bangag na din. Kung ibalik namin sa iyo yan, bakit hindi ka magsampa ng reklamo kay Duterte at kay Ungab? Di ba? Balik namin sa iyo. Nagsampa ka rin ba ng reklamo sa korte? Di ba sinasagot mo lang? Sagutin nyo lang. Labanan lang po ito ng katwiran. Alam po ninyo, bibigyan ko kayo ng halimbawa dyan sa sinasabi mo. Dalawa kasi sinasabi niya Una sinasabi niya, walang blanco. Bycam. Tapos sinasabi niya rin na kahit naman parang pinahiwatig niya, hindi naman talaga pwedeng ireklamo yung bycam. Dalawa po yung sinasabi niya tungkol sa bycam. Di ba? Una, sinasabi niya, sinabi, di ba, yung pinapakita nyo ngayon, wala akong pirma, pero may nakita ko na nakapirma ako. O bakit hindi mo ireklamo yung mga taong may pirma ka at saka wala kang pirma? Gagamitin ko yung pamimiloso po mo. Dalawa ka mo yung nakita mong kopya. Yung isa may pirma ka, yung isa wala kang pirma. Bakit hindi mo ireklamo yung nagpapalabas na wala kang pirma at may pirma ka? Kung ano man ang mali doon. Wala namang mali doon sa sinasabi mo. Pinaiikot mo lang kami. Alam mo yun, mas marami. Simple lang po ang gusto naming malaman. Ngayon, aalamin na natin bakit nangyayari to. Yun lang kasi muna no? May blanco. May blanco ba o wala? Paliwanag nyo, walang blanco. Pero bakit ang dami mo pang paliwanag na iba? At tapos sasabihin mo lang para matigil na yung mga kritiko, magdemanda kayo sa korte, mag-aksaya kayo. Kinakantyawan mo pa. Mag-aksaya kayo ng panahon. Ano pa sinasabi niya? Wala namang batas na bycam ang batayan 'Di ba? Ang question ng constitutionality, kung naaayon ba yan sa saligang batas, yung GAA daw, hindi yung bycam. Dalawa na yung sinasabi mo. Sinasabi mo na walang blanco, di walang problema. Ano yung sinasabi mo na? Sa Korte Suprema, hindi po pwede yung, bycam lang, yung GAA lang, hindi pwede yung bycam. Di parang indirectly, inaamin mo na meron talagang blanco. Correct. Sampahan mo rin ng reklamo. Ito iba yung sinasabi. Total, mahilig ka sa ganyan Sampahan mo rin ng reklamo si Aimee Marcos. Kasi sabi niya may blanco Sampahan mo rin ng reklamo si Bato de la Rosa. Kasi sabi niya may blanco Sampahan mo rin ng reklamo si Raul Manuel. Sampahan mo rin ng reklamo si Ungab at si Duterte. Sampahan mo rin ng reklamo etong si lahat ng kokontra. Di ba? Yan ang hindi nila magawa-gawa, Sir Badong, dahil alam nila sa sarili nila mismo na talagang may blankong espasyo sa BICAM report. At hindi naman tangang taong bayan para hindi maniwala sa balitang ito sapagkat may pruweba o ebidensya patungkol dito. Hindi masama, kaya kami nagagalit sa iyo. Kasi pinaiikot mo kami. Definitely, hindi mo sasampahan ng reklamo si Aimee Marcos, si Bato, si Raul Manuel.
Hindi po pwede mga katwiran na ganyan, Chis. Ulitin ko, hindi Heart Evangelista ang pangalan namin. Kaya wag mo kaming paikutin. Hindi ko Correct. sinasabing pinaikot mo si Heart Evangelista. Ang sinasabi ko, magaling ka manligaw, kaya mo napasagot yan. Ako rin, magaling din ako manligaw. Napasagot ko misis ko. Di ba? Pero hindi kami si Heart eh. Hindi kami naliligawan ng matatamis na dila. Safe na safe si Bato. Totoo naman eh. Tanungin din kita. Bakit mo kinokontra si Amy Marcos? Bakit mo kinokontra si Bato? Hindi ba dapat nagsampa ka ng reklamo laban sa kanila? Kung kaya nyo mamiloso po, mamimiloso po rin kami. Bakit kinokontra mo lang sila? Tanong ko, bakit mo lang sila kinokontra? Hindi mo sila sinampahan ng reklamo?